Ang criminology ay isa ito sa mga kursong kilala dito sa ating bansa. Isa din itong sa mga kursong may pinakamaraming enrollees. Malaki po ang population ng BS Criminology sa Pilipinas. At isa din ito sa may mga pinakamaraming school na nag-o-offer ng BS Criminology. Sa katunayan, as per record ng PRC, is meron na po tayong mahigit 600 schools offering BS Criminology. So, ganyan po karami ang population ng BS Criminology students dito sa ating bansa. Okay? So, isa sa mga implication niyan, mga kaigo, is maraming gustong mag-aral ng criminology. Alam niyo kung bakit? Isa kasi sa mga pupuntahan or career opportunity of a criminology graduate is to become a police officer. So, pwede natin yan sabihin. Pwede natin yan sabihin na kaya maraming nag-e-enroll sa criminology is kasi marami din gustong magpulis. Tama? Okay? So, ano nga ba ang kursong criminology? Pag-uusapan natin yan dito sa Criminology Talk. Ako po si Eisenhower, Dean ng College of Criminal Justice dito sa PLT College of Ginubatan. Brief history muna tayo mga kaigo regarding sa criminology program. Ang kauna-unang paaralan na nag-offer ng BS Criminology is yung Plaridel Educational Institution. The Plaridel Educational Institution, and that was in 1954. So sa mga kaedad ko siguro at mga baba, hindi pa tayo buhay sa mga panahon na yan. Maybe our parents, your grandfather are still alive that time. So that was in 1954. Pero ngayon, hindi na tinatawag na Plaridel Educational Institution ang school na yan. Kasi in 1960, nung na-establish noong 1954, after 6 years, so 1960, pinalitan niya ng pangalan bilang Philippine College of Criminology. Philippine College of Criminology. That was in 1960. Okay? Founded po yan ni Supreme Court Associate Justice Felix Angelo Bautista. Meron pa siyang dalawang kasama eh. Okay? If you are aware of Dr. Solis, yun ang mga kasama niyang nag-establish ng school na yan. So matatagpuan po ang PCCR in Manila. Okay? In Manila po yan. So as of now, as of 2019, they are level 2 in accreditation sa PACOCOA. Okay? Okay, moving on. In 1972, na-create ang Board of Examiner for Criminologists. Okay, remember 1972, na-create ang Board of Examiners for Criminologists. Ibig sabihin po yan mga kaigo, is required na mag-board exam ang isang criminology graduate. Kasi nung in-offer yan, wala pang board exam. Pero na-create ang Board of Examiner through Republic Act 6506, required na mag-board exam ang isang criminology graduate until today. Pero mga kaigo, ang unang board exam is nung year 1988. Pero bakit 1988 yung unang board exam? O sa mga mahilig sa history dyan, alam niyo ang dahilan dyan. Dahil po yan sa Declaration of Martial Law. Naudlot po yan. So after the People Power 1, inayos ulit yung Board of Examiners, then nagkaroon na ng board exam until today. Okay? So, balik tayo sa panahon ngayon, due to COVID-19 pandemic, ilang beses din na-cancel ang board exam. Okay? That was June 2020, December 2020, June 2021, na-cancel po ang mga yan dahil sa COVID-19 pandemic. So, yan lang ang konting history ng BS Criminology. So, ang Criminology course, mga kaigo, is a 4-year degree program. 4 na taon po yan. 4 na taon. Just like other courses. Kaya lang kung hindi ka mag-aaral ng maayos, baka abutin ka ng 5 years, 6 years. May mga ganyan.
Kaya mag-aral ng mabuti kung ikaw man ay nakikinig na criminology student. Okay? So, criminology course, it involves the study of crime. Kaya yung mga criminology graduate, mga kaigo, is meron po yan knowledge pagdating sa crime. Then, pinag-aaralan ba talaga ang crime? Yes, it is very important to study crime. Basta lahat, okay? Lahat ng bagay, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa krimen, pinapag-aralan po yan sa BS Criminology. Halimbawa, characteristic of people who commits crime. Okay? Ano ba yung mga characteristic ng isang tao na nakagawa ng krimen? Pinapag-aralan po yan sa BS Criminology. Reasons why people commits crime. Bata man or matanda, lalaki man or babae, member man yan ng LGBT community, bakla, tomboy, anuman ang kasirian, there is a possibility na magko-commit po yan ng crime. Kaya lang po, meron mga reason yan. Okay? Halimbawa, isang mababalitaan nyo na lang na isang mabait na tao nakakommit ng crime. Maski po mabait, masama, meron po yan chance. There is a possibility na magko-commit po tayo ng krimen. Kasi may reasons, may reason behind why that certain man or person commits crime. So yan po ang pinapag-aralan sa BS Criminology tungkol sa crime. Another is effects of crime on individuals and the community. Pag nag-commit po ang tao ng krimen, ano ang magiging epekto sa isang tao or the entire community? Isa yan. And methods of preventing crime. Ano ang ginagawa ng ating mga law enforcement? Mga law enforcement agencies to prevent crime. Okay? So may mga methods po sila na ginagamit to prevent crime. Okay? And among others, yan po yung mga pinapag-aralan sa BS Criminology tungkol sa crime. Tignan nyo, pansin nyo, ang BS Criminology, it is a multidisciplinary course. Ibig sabihin mga kaigo, marami po yan field na involved. Hindi lang sa pag-i-study ng crime, marami pa. Sa criminology, mga kaigo, is meron pong 6 areas na pinapag-aralan. Number 1, criminal law and jurisprudence. Kaya ang isang criminology graduate, may knowledge din yan sa batas. Batas tungkol sa criminal procedures, criminal evidence, mga jurisprudence, and including court testimonies. Kaya pag nagpulis ang isang criminologist or isang criminology graduate, alam niya po yan na mag-testify ng court. Number 2, crime detection and investigation. Okay? Tungkol naman ito sa pag-i-investigate kung may mangyaring krimen, okay? Pag-i-investigate sa crime scene, and etc. Number 3 is criminalistics or forensic. Papag-aralin din ano yung mga tools. Okay? Ano yung mga updated tools na ginagamit for investigation. Next is law enforcement administration. Tungkol naman ito sa mga different law enforcement agencies just like the PNP, the PDEA, NBI, and among others. Andyan din yung correctional administration. Dito rin pag-aaralan yung mga prisons, yung mga jails. And lastly, the sociology of crimes and ethics. Dito na mag-focus sa human behavior, sa juvenile delinquency, introduction to criminology, among others. Okay? So ulitin ko, criminology course is a multidisciplinary course. Maraming field po yan na involved. Meron tayong 3 program goals ng BS Criminology. Makikita po natin yan sa CHED Memorandum Order or CMO number 5 series of 2018 o sa mga criminology graduates. Especially mga criminology students, you need to read this memorandum galing sa CHED. Kasi dito nakalagay lahat kung ano ang buong konsepto ng BS Criminology. Kompleto po yan. Andyan yung kung saan career opportunities, etc. etc. Okay? So number 1 goal ng BS Criminology,
encourage research and inquiry on the nature, causes, treatment, or punishment of criminal behavior and how criminal justice agencies function and respond to crime, criminals, and victims. So itong unang goal ng BS Criminology mga kaigo is it emphasizes the importance of research. Okay? Kasi sa pamamagitan ng research mga kaigo, dito natin malalaman what is the cause or what is the nature of a certain criminal behavior. Kung bakit nga ba ang tao niyan meron siyang behavior na ganyan. Okay? Especially yung mga criminals. Kasi kung hindi ka magre-research, hindi naman pwede na sabihin mo, kasi ano yan, nagselos yan. Kasi gutom yan. Kasi nagdilim ang paningin. Araw pero nagdilim ang paningin. Next goal, prepare the students for careers in crime prevention, law enforcement, scientific crime detection, correctional administration, public safety, and allied fields. Ito namang second goal ng BS Criminology, it talks about to prepare the student. To prepare the BS Criminology student for possible careers in the future. So, prepare po yan. Inihahanda ng programang ito ang mga estudyante sa mga career nila in the future, just like crime prevention, scientific crime detection, public safety, and allied fields. Ano po yung mga allied fields tulad ng industrial security management and among others. Kasi ang isang criminology graduate, marami po yan career opportunities. Siyempre, andyan, alam na natin, PNP, BGMP, andyan din, BFP, PIDEA. Abangan nyo po yung susunod na video, tatalakayin natin yung mga career opportunities ng isang criminology graduate. Marami po yan. Okay? Kasi ang alam ng karamihan is criminology, police, yun lang ang alam. The third goal, mga kaigo, foster the values of leadership, integrity, accountability, and responsibility. 4 ang sinasabi ng third goal na ito na magkaroon ang isang criminology graduate. That is the value of leadership, integrity, accountability, and responsibility. Kung meron yan ang isang criminology graduate, I am sure magagampanan niya ang trabaho niya bilang isang police, bilang isang BGMP officer, bilang isang fire officer. So, ganyan po ka-importante. Ganyan ang goals ng BS Criminology. Okay? To encourage research, to prepare you, and to teach you also values. So, hindi lang skill ang tinuturo sa BS Criminology. Tinuturo din ang values. Okay? And of course, the importance of research. Meron pong dalawang batas na related talaga sa BS Criminology. Nabanggit natin kanina, una is yung Republic Act 6506 or an act creating the Board of Examiners for Criminologists in the Philippines and for other purposes. It was approved on 1972. The next laws related to BS Criminology is RA, latest lang ito RA 1131 or an act regulating the practice of criminology profession in the Philippines and appropriating funds, therefore repealing for the purpose Republic Act number 6506, otherwise known as an act creating the Board of Examiners for Criminologists in the Philippines. So itong RA or Republic Act 11131 or the Philippine Criminology Profession Act of 2018, ni-repeal niya po yung RA 6506. So latest lang ito, itong batas na ito na RA 11131, it was approved 2018. So yan po ang latest na law pagdating sa criminology course. Kaya sa mga senior high school graduate natin dyan, or yung mga senior high school na hindi pa nakagraduate, ongoing pa ang kanilang pag-aaral, please include BS Criminology as one of your choices pagdating sa college. Okay? Napakaganda po ang programang ito para sa mga gustong magpulis,
gustong maging bombero, gustong maging jail officer, gustong maging PIDEA agent, gustong pumasok sa NBI, gusto sa LTO. Dati, hinuhuli ka ng LTO, ngayon ikaw naman ang manghuhuli. Okay? And among others. Okay? Ulitin ko, napakaganda ng kursong ito na bagay sa'yo.